Malamig po ba? Yan. Ayan po kung malamig. Huli po, maganda po ang gabi na inilaan sa inyo po ng Diyos. Sa pakinig po ng Kanya pong salita, ang mahalaga po ay mayroon po tayong bukas na isip at bukas na puso. At hayaan po natin na ang Diyos po ang kumilos sapagkat ang Diyos po ang siyang tanging may kakayanan na mangusap po sa bawat isa. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama, pinupuri po namin kayo, Panginoon, sa pagkakataon na muli ay makapag-aral ng salita. Hinihiling po namin, O Diyos, na ngayon pa lamang, Panginoon, ay Ikaw ang siyang personal na magturo sa amin. Inaanyayahan namin ang banal na pagkilos ng banal na Espiritu, Panginoon, na siyang tanging tagapagturo sa bawat isa. Ikaw ang siyang kumilos at mangusap sa puso ng bawat isa, Panginoon. Ang Espiritu ng kulang ng interes ng salita, Espiritu ng hindi pagkaunaway, aming ilinawaksis sa lugar nito, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, sapagkat Ikaw, O Diyos, ang Diyos na buhay, na siyang tangi naming pinapangaralan at tinataas sa lugar nito, Panginoon. Maghari ka, O Diyos, sa buhay po ng inyong mga anak. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Makibukas po kayo sa pangalawang kronika. Second Chronicles, pangalawang kronika po. Chapter 7, verses 11 to 16. Second Chronicles, chapter 7 po. 11 to 16. Second Chronicles chapter 7 verses 11 to 16, babasahin ko po. Ang Diyos ay nakipag-usap uli kay Solomon. Naipagawa nga ni Solomon ng templo at ang sarili niyang palasyo. Buong-buo niyang sinunod ang lahat ng plano niya ukol dito. Isang gabi, sinabi sa kanya ni Yahweh, narinig ko ang iyong dalangin. Itinangi ko ang lugar na ito para paghandugan ng mga alay sa akin. Maaaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang sanantayin ang lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayan ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at alikdan ang kanilang kasamaan, diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Diringgin ko nga ang mga dalangin gagawin ko dito ngayon at magpakailanman. Hinirang ko at itinalaga ang bayan na ito upang mamalagi dito ang aking pangalan. Pangangalagaan ko at pakamamahalin ng pook na ito magpakailanman. Nais ko po na maunawaan po natin ng lahat, maunawaan po ng bawat isa, na ang tunay na pagsisisi lamang ang magpapanumbalik ng pabor ng Diyos para sa ating pong buhay. Ulitin ko po. Ang tunay na pagsisisi lamang ang magpapanumbalik sa pabor ng Diyos para po sa ating pong mga buhay. Kaunting background po, ito po sinabi ng Panginoon dito, nangusap nga po ang Diyos kay Solomon. Ito po ay tugon sa panalangin ni Solomon. Si Solomon po ay nagsagawa ng templo. Para pong ganito, kaya lang po sa panahon nila, sa panahon po ng Israel, yun po ay talagang malaki at lantay po na ginto ang loob. Kahit po yung mga kasangkapan po ay pulos ginto. Pag po pumasok kayo doon, talaga pong nakakamangha dahil pulos ginto. At nung ito po ay natapos, ito pong templong ito, nanalangin po si Solomon sa Diyos, inihandog po yung templo. At bilang katugunan, ang Diyos po ay nagpadala ng apoy, sinulog po yung kanila pong manghain, at pagkatapos nung kinagabihan, nangusap po ang Panginoon. Yun nga po, yung po binasa natin, ang pangusap ng Panginoon, na kung saan, pinili ko ang lugar nito upang itanghal ang aking pangalan, at kung sakaling ipinid ko ang langit upang hindi pumatak ang ulan, at magpadala ako ng balang, ng salot sa inyong lupain, kung ang aking bayan ay magsisisi at hahanapin ako at tatalikdan ang kanilang kasamaan, diringgin ko sila at sila'y aking patatawarin. Ang templo po sa panahon ng punong Israel ay isang napaka mahalaga at napaka-espesyal na dako ang templo po. Ito po ay sumisimbolo sa presensya ng Diyos na kung saan at sa templo po sumasamba ang bansang Israel. Kaya po tayo, bagamat
Ano man po ang ating pinagtitipunan sa ating pananambahan, dapat po tayo may pagpapahalaga para dito. Dahil ang templo po, sinisimbolo po iyon sa kung saan ang mga tao ay nagsasama-sama upang sumamba sa Diyos. Si David po ay naaman ni Solomon ang may unang hangarin na magpatayo po ng templo sa bansang Israel. At ang kanyang hangarin po niya nagpapakita na mahal niya ang Diyos at nais niya sumamba sa Diyos. Kaya po sabi niya sa Awit 27:4, isang bagay lamang hinihiling ko, ang mamalagi ako sa tahanan ni Yahweh, ang mamalagi ako sa templo ni Yahweh, upang doon ay sumamba sa Kanya, makita ang Kanyang kagandahan, sumamba sa Kanya, makipag-usisa sa Kanya, manalangin para sa Kanya. Kaya po dapat din po, may pareho po tayong interest sa ating pong paglapit po sa Diyos. At nakakatuwa pong isipin na ang huli pong tagubili ni Haring David po na ama ni Haring Solomon, ang kanya pong huling tagubilin, mas mabigat po ito siguro sa sona ng ating pong mga presidente. Ang kanya pong huling tagubilin bago po siyang mamatay sa bayang Israel. Nasabi po ni Haring David, matagal ko ng pangarap ang gumawa ng templo, subalit hindi sa panahon ko yan magagawa, kundi sa panahon ng aking anak ni Solomon. Kaya suportahan ninyo ang aking anak sa paggawa ng templo. Pagkatapos, pinagkaloob niya kay Solomon yung plano para sa templo, kumbaga sa mga engineer o blueprint o yung mga drawing kung paano yung gagawin, yung eksaktong sukat. Tapos sasabi niya kay Solomon, magpakatatag ka. Kailangan mong gawin ng templo. Ganun po kahalaga ang templo sa puso ni David. Sapagkat ang templo po ay simbolo na kung saan namamalagi ang presensya ng Diyos, na kung saan ang mga tao ay lumalapit upang sumamba sa Diyos. Uulitin ko po, ang tunay na pagsisisi ang magpapanumbalik sa pabor ng Diyos para po sa ating buhay. Ang tunay na pagsisisi ang papanumbalik sa pabor ng Diyos sa ating pong buhay. Ang templo po sa panahon ng Israel ay wala pong pinagkaiba sa ating pong bahay-sambahan dito. Sa sukat lang po, siguro may pagkakaiba. Siguro hindi po ito gawa sa templo, sa ginto. Subalit katulad po. Naniniwala po ba kayo na ang presensya ng Diyos ay nararanasan natin kapag tayo nagtitipon dito? Na ang Diyos po ay naririto, na siya po ay may handang puso at handang tenga upang makinig sa panalangin ng bawat isa at ito po ay kanyang tutugunin. Naniniwala po ba kayo? Sana po may katulad din po tayong pananampalataya. Ang bansang Israel po, pag sila lumalapit sa templo ng Diyos at nananalangin, alam nilang ang Diyos ay tutugon. Kaya po ang gabing ito ay espesyal na gabi sapagkat ang Diyos ay nakahandang tumugon. Subalit, ang tunay na pagsisisi lamang po ang magpapanumbalik ng pabor ng Diyos sa ating pong buhay. Napakahalaga po ng ganito po na templo, sabihin po natin, GIL Church San Teodoro. Bagamat hindi po ano po pumutang ng pangalan ng iglesia o sambahan. Kahit po anong born again church na may kakayanan po na magdala ng kaluwalhatian sa Diyos. Jesus is Lord born again. Jesus is Lord Church San Teodoro. Isang lugar na kung saan ang presensya ng Diyos ay nararanasan. Isang lugar na kung saan ang presensya ng Diyos ay naroon. Kaya mapalad po. Para pong, kumbaga sa buong San Teodoro, dito po nagsisimula yung kaningningan ng Diyos na kumakalat. Dito po nagsisimula ang kaningningan ng Diyos na kumakalat. Subalit ang pabor po ng Diyos ay hindi po laging naroon. Sa ilang mga bagay po ay maaari po itong mawala. Sa ilang bagay po hindi ay maaari po itong mawala. At ito po ang ating pag-aaralan. Bakit po ang tunay na pagsisisi ang nagpapanumbalik ng pabor ng Diyos para po sa ating pong mga buhay? Bakit po ang tunay na pagsisisi ang magpapanumbalik sa pabor ng Diyos sa ating pong buhay? Una po sa talata 12, ulitin ko po. Chapter 7, verse 12. Isang gabi sinabi sa kanya ni Yahweh, narinig ko ang iyong dalangin. Itinangi ko ang lugar na ito para paghandugan ng mga alay sa akin. Una po katotohanan, dahil nilayon po ng banal na Diyos na siya ay maitanghal sa dakong ito. Una po, dahil nilayon po ng banal na Diyos na siya ay maitanghal sa dakong ito. Hindi po maaari na ang banal na Diyos ay maluwalhati ng ating po makasalanang pamumuhay. Yun po ay hindi po maaari. Hindi po maaari na makasalanan nating pamumuhay ay makaluwalhati at makapagbigay
karangalan sa Diyos. Kung sasabihin po natin, yung babasahin ko po ulit, nais ko pong bigyan ng diin. Itinangi ko ang lugar na ito para paghandugan ng mga alay sa akin. Sa English version po, for myself, para sa aking sarili, para sa Diyos, itinangi ng Diyos ang lugar na ito, para po sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin po, kaya po natayo ang isang iglesia, kaya po natayo ang Jesus is Lord Church San Teodoro Chapter, ay para po una sa lahat sa kaluwalhatian po ng Diyos, para po sa kanyang karangalan, para po sa kanyang mataas na pagtingin, para po ang lahat ng tao na makaalam sa lugar na ito ay alam ko yan, Jesus is Lord Church San Teodoro Chapter. Kilala ko ang buhay ng mga taong naririyan. Sila ay mga tao sinasamahan ng Diyos, sila ay ang mga taong ang itinataas o walang iba kundi ang Diyos. Sa pagsambo po sa Diyos, ang itinuturo po ng Panginoon, sa bawat paglapit po natin sa Diyos, sa bawat pagpunta po natin dito, halimbawa po tuwing linggo, kung dito man o sa kalsapa, tuwing linggo, sa bawat paglapit po natin sa Diyos, katulad po ng paglapit po ng bansang Israel sa templo ng Panginoon. Alalahanin nyo na ang Diyos na inyong lalapitan ay banal. Alalahanin nyo na ang Diyos na inyong lalapitan ay banal. Kaya nga po ang sabi doon, magpakabanal kayo sapagkat akong si Yahweh ay banal. Sabi po sa Leviticus 20, verse 26, at kayo'y magpakabanal dahil sa akin, sapagkat akong Panginoon ninyo ay banal, at kayo'y ibinukod ko sa lahat ng mga bayan upang kayo ay maging akin. Ibig sabihin, napakapalad po ninyo sapagkat kayo sa kinadami-dami ng mga tao ay pinili at ibinukod ng Diyos upang magtanghal ng pangalan ng Diyos sa pamamagitan ng banal na pamumuhay. Huwag po natin kalilimutan yun. Ang nilalapitan po natin ng Diyos sa tuwing tayo magtitipon ay isang banal na Diyos. Kung pwede ko lang po kayong dalhin sa panahon po ng Lumang Tipan, kung ako din po ay makakapunta doon sa panahon po ng Lumang Tipan, na kung saan ang Israel po sumasamba sa Diyos, isa pong katangian na mayroon lagi sila ay ang banal na pagkatakot. Ang kanila pong puso ay laging nanginginig sa tuwing sila po lalapit sa templo. Bakit po? Sapagkat alam nila na ang kanilang Diyos na lalapitan ay banal. At kung ikaw ay hindi namumuhay na may kabanalan, at kung ikaw ay namumuhay ng may kasamaan, ano bang sandali, maring kuhanin ng Diyos ang iyong buhay. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa kung paano pong pinapahalagahan ng Diyos ang kanya pong kabanalan sa kanya pong salita. Sa Isaiah 6 po, 1-3, babasahin ko po sa inyo. Isaiah chapter 6, 1-3. Ito pong mga talatang ito ay nagpapakita po kung paano pinahalagahan ng Diyos ang kanya pong kabanalan, at sa bawat pagsambo po natin, paglapit po natin sa kanya pong templo, nawa po pahalagahan din natin ang kabanalan ng Diyos. Ang sabi po doon sa Isaiah 6, 1-3, chapter 6 po, 1-3, Isaiah 6. Nang taong mamatay si Haring Uzzias, nakita ko si Yahweh. Nakaupo siya sa isang napakataas na luklukan. Ang laylayan ng kanyang damit ay nakalatag sa buong templo. May mga sirapin sa kanyang ulunan at bawat isa'y may 6 na pakpak. 2 ang nakatakip sa mukha, 2 sa buong katawan, at 2 ang ginagamit sa paglipad. Bakit kaya nakatakip sa mukha at bakit nakatakip sa buong katawan yung kanilang mga pakpak? Dahil po sa talata 3, sabi doon, wala silang tigil ng kasasabi sa isa't isa ng ganito, banal, banal, banal si Yahweh ng mga pangyarihan, ang kanyang kalingningan ay laganap sa sanlibutan. Sa tuwing lumalapit po sila sa Diyos, kahit po ang mga sirapin doon, taklod po ang kanilang muka at nakataklod po ang kanilang katawan. Dahil po sa hindi maisalawang kabanalan ng Diyos. Pangalawa po, sa pangalawang Samuel, hato ako na lamang po ang bumasa. 2 Samuel po, chapter 6, verses 5-7. Ang sabi po doon, 2 Samuel chapter 6, verses 5-7. Si David at ang buong bayan ng Israel ay sumasayaw sa galak. Sila'y umaawit sa salong ng mga alfa, kudyapi, pandireta, kastanuelas at pompiang. Nang malapit na sila sa mga giikan ni Nako, natalisod ang mga baka. Para hindi bumagsak ang kaba ng tipan, hinawakan ito ni Uza. Nagalit si Yahweh at siya'y pinarusahan sa ginawang iyon. Noon din namatay si Uza sa tabi ng kaba ng tipan.
Ang kabanat tipan po ay sinisimbolo sa salita ng Diyos sa panahon po ng lumang tipan, na kung saan na doon po yung 10 utos ng Diyos. Alam po natin 10 utos ng Diyos, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw. Nakasilid po sa kabanat tipan. Yun po ay pahabang kwadradong ganyan. Na kung saan tuwang-tuwa sila dahil naiuwi-uli nila iyon, yung kabanat tipan, mula po sa mga kaaway. Pagkatapos, ang isa po sa mga batas ng Diyos, bawal na iyon ay hahawakan mo yung kabanat tipan. May tama pong pamamaraan ng pagdadala doon at hindi po nila yung ginawa. Bawal na iyon ay hawakan mo. Subalit, yun po ay hinawakan ni Usa at kaagad-agad siya po ay pinatay. Pinatay po ng Diyos. Pinatay po ng Diyos. Yun po ang dalawang halimbawa kung papaano po ang kabanalan ng Diyos ay kanya pong pinapahalagahan. Alam po ng Diyos ang ating pong mga kahinaan. Alam po ng Diyos ang ating pong mga kabulukan, ating pong mga pagkakasala. At alam po ng Diyos na imposible na tayo po ay makapamuhay ng lubos na perfecto o lubos na banal. Subalit ang nais po ng Diyos, ang ninanais po ng Diyos sa bawat paglapit po natin sa Kanyang templo upang sumamba sa Kanya. Bagamat imposible po na tayo po mabuhay ng perfecto. Sana po hindi po nawawala ito. Ang nais po ng Diyos ay may puso tayong may banal na pagkatakot sa Kanyang kabanalan. May puso tayo na may banal na pagkatakot sa Kanyang kabanalan. Bakit po ang tunay na pagsisisi ang papanumbalik sa pabor ng Diyos? Ang pangalawa pong katotohanan, dahil nilayo ng Diyos na magdusa tayo dahil sa ating mga pagkakasala. Verse 2, ito po ay mabigat na katotohanan. Dahil nilayo ng Diyos na magdusa tayo dahil sa ating mga pagkakasala. Sa verse 13 po, babasahin ko po ulit. 2 Chronicles 7:13. Sabi po doon, 2 Chronicles 7:13. Maaaring ipinood ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Si Yahweh po nagsasalita dito. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantayin ang lupain ito. Maaaring palaganatin ko sa aking bayan ng salot. Bakit po? Bakit po pinapahintulutan ng Diyos na ipinig niya ang langit upang hindi bumagsak ang ulan? Bakit po niya pinapahintulutan na ang balang ay sumalanta? Bakit po niya pinapahintulutan ng salot sa mismong kanyang bayan? Dahil maaari po na sila ay tumatalikod po sa Diyos. Sa ating pong buhay, sa ating pong buhay bilang mga mananampalataya, oras na tayo po ay nakakilala sa ating Diyos at oras na tayo po ay taos-puso na hindi sumunod sa Diyos. Ibig sabihin, taos-puso na lumabag sa utos ng Diyos, asahan po natin na ang sakit ng kalooban ay hahabol sa atin. Pwede po tayong maging mayaman, pwede po na ang tingin sa atin ay napakaunlad ng pamumuhay, subalit kung tayo po ay lantarang sumusuway sa utos ng Diyos, asahan po natin, hahabol at hahabol sa atin ang sakit ng kalooban, ang mga problema na hindi po natin mapagtagumpayan. Bakit? Dahil ang pabor po ng Diyos ay wala po sa atin. Sa katotohanan po, ang problema po ay dumarating. Kahit po tayo matapat na namumuhay para sa Diyos, lagi pong may problema darating, pag-uusig. At kung tayo din naman po ay namumuhay na makasalanan at tumatalikod sa Diyos, ang harapin naman po natin ay ang disiplina ng Diyos. Pareho pong mahirap yun, pareho pong masakit. Matapat ka naglilingkod sa Diyos, ang daming pag-uusig na dumarating, ang daming problema. Namumuhay ka ng makasalanan, dumarating pa rin ang mga problema. At ang disiplina ng Diyos kaharap mo. Pero isa lang po masasabi ko, mas mainam na ikaw ay dumaranas ng problema at pag-uusig dahil ikaw ay matapat na sumusunod sa Diyos. Dahil ang kasiyahan ng Diyos nasa puso mo. Kesa naman sa ikaw ay nakakaranas ng mga problema at sakit ng kalooban dahil ikaw ay lantarang tumatalikod sa kalooban ng Diyos at sa Kanyang salita. Ang paghatol ng Diyos ay susunod sa iyo, ang Kanyang disiplina ay susunod sa iyo, ang Kanyang parusa ay susunod sa iyo. At pinagkaiba lang po nun sa matapat na pamumuhay na madaming problema at sa makasalanang pamumuhay na madaming problema, at pinagkaiba po nun dito po sa matapat na pamumuhay na madaming problema, kasama po natin ng Diyos. Ang pabor ng Diyos kasama po natin. Dito po ay hindi. Siya pa po, ang Diyos pa po ang kumikilos laban sa atin upang tayo disiplinahin. Totoo po yun. Hindi po madali ang mamuhay na lantaran kang tumututol sa salita ng Diyos.
Isa pong dahilan kung bakit ang isang mananampalataya ay maaari magpursige na magpatuloy sa pagkakasala dahil naiisip niya sa kanyang sarili na hindi siya haharapin ng Diyos sa kanyang pagkakasala. Maraming kinitimtim niya pagkakasala, wala nakakaalam. Kinitimtim niya, akala niya wala nakakaalam, pinagpapatuloy niya ito, akala niya makakatakas siya sa Diyos, subalit hindi po. Hindi po yung totoo. Ang Diyos din po ang maglalantad kahit po ng ating pinakalihim na kasalanan. Totoo po yun. At sa kaso po ni David, na isang mahal na mahal ng Diyos, yung po kanyang kasalanan na itinago niya ng lihim ay nalantad po sa buong Israel. Ang Diyos po ang naglantad. Kung si David po na mahal ng Diyos ay hindi nakatakas sa parusa ng Diyos, kahit po tayo ganun din, hindi din po makatakas sa disiplina ng Diyos. Ano po ang nagiging pagkakasala ni David? Kinuha niya si Batseba na isang may asawa, sinipingan niya at yung asawa na ni kanya pong ipinapatay. Akala po niya walang nakakalam. So ang Diyos po ang naglantad. Ang Diyos po ang naglantad. At sa kaso naman po ni Noah, yung pong tumakas sa pagkatawag ng Diyos, pumunta ka sa Ninive, mangaral ka. Mangaral ka si Ninive, kundi sila ipupuksain ko. Mangaral ka. Ang ginawa po ni Jonah, tumakas siya. Kung siya papuntang south, yung pinapapuntahan sa kanya, siya po pumuntang north. Taliwas na taliwas yung daan na kanyang pinatunguhan. Sa Ninive siya pinapapunta, sa Tarsis siya pumunta. Ang ginawa ng Diyos, nagpadala ng malakas na uno sa dagat at itinakain siya sa malaking, hindi pala tinakain, hindi naman ninuyae, ipinalulun siya sa malaking isda. Ang ibig po sabihin, kayang gawin ng Diyos ang lahat ng kanyang maibigan upang tayo po ay maibalik sa kanya pong kalooban. Nilayon po ng Diyos na magdusa tayo dahil po sa ating mga pagkakasala. May ituturo po ko sa inyo na isang estratehiya o isang teknik. Kung nais po ninyong parusahan ng inyong sarili, manatili po kayo sa pagkakasala. Manatili po tayo na hindi tumatalima sa katotohanan ng salita ng Diyos. At ang pinakamadali pong paraan upang saktan ng sarili ay ang magkasala. Wala na po akong iba na alam. Ang pinakamasakit po na paraan upang saktan ng sarili ay ang magkasala. At ang pinakamadaling paraan upang parusahan ng sarili ay ang pagkakasala. Ang tunay na pagsisisi po ang magpapanumbalik sa pabor ng Diyos sa ating pong buhay. Papaano po kung lahat dumating po sa panahon na tayo po lugbok sa pagkakasala, bagamat hindi po natin gusto? Ano po ang solusyon? Ano po ang susi? Wala pong iba kundi po tunay na pagsisisi. Pangatlo katotohanan po, nilayon po ng Diyos na ang kabanalan lamang ang maging susi para sa kanyang pabor at sa kanyang pagsama. Pangatlo po, dahil nilayon ng Diyos na ang kabanalan lamang ang maging susi para sa kanyang pagsama. Repentance, pagsisisi. Ano po ang kahulugan ng pagsisisi? Ito po ba nangahulugan ng pagluha lamang? Tayo po, mari po ngayon, mari po mamaya, tayo po ay lumuha sa Panginoon. Aminin po natin ang ating po mga pagkakasala sa kanyang harapan. Yun ba ang tunay na kahulugan ng pagsisisi? Ang tunay pong kahulugan ng pagsisisi sa tunay po ito kahulugan ay pagpapalit ng isipan. Pagbabago ng isip, pagbabago ng damdamin, pagbabago ng pagdidesisyon, pagbabago po ng buhay. Nagsisimula sa isip, dumidiretso sa puso, at nakikita sa ating pananalita at sa ating pong buhay. Iyon po ang tunay na pagsisisi. At maliban po na iyon ay ating magawa, ang pabor po ng Diyos sa atin ay hindi po mapapanumbalik. Hindi po ito nangangahulugan ang pagsisisi ay pagluha lamang. Mari po akong lumuha ngayon, pero bukas balikan ko ulit yung ating pong pagkakasala. Hindi po nangangahulugan na pagsisisi ay bahagyang pagtalikod sa akin pong kasalanan, na bukas ililingunin ko ulit. Ang pagsisisi po, una sa lahat ay pagbabago ng isip, pagbabago ng puso, pagbabago ng desisyon sa buhay, pagbabago ng pamumuhay. At ito po ay hindi po madali. Kailangan po natin hilingin ang awa at biyaya ng Diyos. Dahil ang Diyos lamang po ang nagbibigay sa atin ng bagong puso, ang Diyos lamang ang nagbibigay sa atin ng bagong kaisipan. Ang sabi nga po ni David, doon na siya nagkasala, sabi ni David, pusong dalisay
ang likhain mo para sa akin. Pusong dalisay ang likhain mo para sa akin kung siya po ay nagkasala. Bakit po ang tunay na pagsisisi ang papanumbalik ng pabor ng Diyos? Pangatlo pong katotohanan, ulitin ko. Dahil nilayan ng Diyos na kabanalan lamang ang maging susi para sa kanyang pagsama. Verse 14, babasahin ko. Ang sabi po ng Diyos doon sa verse 13, ipipinig ko ang langit, hindi papatak ang ulan, magpapadala ko ng balang. Verse 14, ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako, at talikdan ng kanilang kasamaan, diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Kung wala pong tunay na pagsisisi sa ating pong buhay, hindi po natin mararanasan ang lubos na pagsama ng ating Diyos. Sino po tuwing linggo dito ang naririto? Madalas po, tuwing linggo na ako ng salita ng Diyos. Bible study po, pagsama din po doon sa Kalsapa. Masarap po makinig ng mga mensahe ng salita po ng Diyos. Ito po ang Biblia. Sagana po ito sa salita sagana po ito sa mga pangako ng Diyos. Madami po dito makahimalang bagay. Ang sarap paniwalaan na mangyayari sa ating buhay. Subalit, tanggalin po natin yung tunay na pagsisisi. Tanggalin po natin yung pagtalikod sa ating mga kasalanan. Hindi po natin mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos sa ating pong buhay. Kalit-liitan po na bagay na nasa ating puso na hindi nakalulugod sa Diyos, kailangan po nating isuko. Kung nais po natin ang pabor ng Diyos, ay maranasan po sa ating pong mga buhay. At yun po ang mensahe na paulit-ulit na nakikita po natin sa Biblia. Pagtalikod sa kasalanan at pagpunta patungo sa kalooban ng Diyos. Natasabi po doon, matapos yun, yung tunay na pagsisisi, natasabi po doon sa verses 15 at 16, conclusion po, diringgin ko nga ang mga dalangin gagawin dito ngayon at magpakailanman. Magkatapos po ang pagsisisi, matapos po ang pagtalikod sa kasalanan, naroon po na mararanasan natin ang pagpapalibagong sigla ng kapangyarihan ng Diyos sa ating pong buhay. Ang lahat ng nawala po sa atin sa panahon na tayo po ay napalayo sa Diyos, ibabalik po ng Diyos kapag tayo po ay manumbalik po sa Kanya. Hiwalay po sa tunay na pagsisisi, hindi po natin mararanasan at may enjoy ang pagpapala ng Diyos at nakapangyarihan ng Kanyang salita. Kaya nawa po ang gabing ito ay hindi po maging mawalan ng kabuluhan. Sa biyaya po ng Diyos, sa kapangyarihan po ng Diyos, hilingin po natin sa Kanya ang biyaya na tayo po ay makatalikod sa ating pong mga pagkakasala. Tayo pa ay manalangin, hilingin po natin sa Diyos yung magkaroon po tayo ng puso na magsisi sa Kanya pong harapan at hingin po natin yung biyaya na tayo po ay tulungan ng Diyos sa ating pong buhay upang tayo po ay makapagsisi. Aming Diyos aming Ama, salamat po Panginoon sa tinuro mo sa amin. Alam po namin hindi madali, alam po namin mahirap ang mga nais mong ipagawa sa amin. Alam po namin na Diyos masakit ang iyong salita. Subalit Panginoon, wala po kami magagawa. Yun po ang katotohanan. Ito yun po ang nais mo sa aming mga buhay. Hindi mo kalooban o Diyos na ang mga anak mo na nananambahan dito ay nananatili sa pagkakasala. Hindi mo kalooban o Diyos na kami po ay magpatuloy kahit po sa aming overnight prayer na wala po kaming desisyon sa aming sarili na iwan ang pagkakasala. At hindi mo kalooban o Diyos na sa aming puso ay may pagkahumaling pa rin po kami sa aming po mga pagkakasala. Kundi ang nais mo o Diyos sa aming po mga buhay, ang nais mo o Diyos sa aming mga buhay, habang kami po lumalapit sa iyo, ay tumatalikod din po kami sa aming po mga pagkakasala. Kaya banal na Espiritu, hinihiling po namin na saliksikin mo aming mga puso. Hinihiling po namin na saliksikin mo aming mga buhay. Ilantad mo sa aming kaisipan ang aming mga pagkakasala, Panginoon. Maaari po may mga kasalanan kami na hindi po namin alam o hindi po namin gustong aminin sa inyong harapan. Maaari may mga pagkakamali kami na itinatago namin sa inyong harapan. Panginoon, inantad po ninyo sa aming isip. At tulungan po ninyo kami, Panginoon, na makahingi ng tawad sa inyo, O Diyos. Tulungan po ninyo kami, Panginoon, na magkaroon ng puso mapagpakumbaba, Panginoon. Nais namin, O Diyos, na maranasan ang pagkilos ng iyong
salita sa aming pong mga buhay. Nais namin, O Diyos, na maranasan ang iyong kapangyarihan sa aming mga buhay. Panginoon, nagsisisi po kami, Panginoon, sa aming pong mga kasalanan. At hinihiling po namin, O Diyos, na bigyan mo kami ng bagong puso. Hinihiling po namin na bigyan mo kami ng bagong isip. Hinihiling po namin, O Diyos, na bigyan mo kami ng bagong damdamin, bagong mga pagdidesisyon sa aming mga buhay. Bigyan mo kami ng bagong pamumuhay, Panginoon. Nais namin mamuhay na nakalulugod sa iyo. Nais namin mamuhay na nakaluluwalhati sa iyo, Panginoon. Panginoon, marami po salamat. Marami po salamat. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sa ating po kalagitnaan ngayon, marami po na mailan po sa atin na hindi pa po lubos na kilala kung sino po ang Panginoong Jesus. Una po sa lahat, ang itinatanghal po ng Jesus is Lord Church ay hindi po ang Jesus is Lord, kundi po ang Panginoong Jesus na siyang tanging daan patungo sa Ama. Nasabi po sa Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, subalit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dalawa lang po ang daan patungo po sa buhay. Una po ay buhay na may relasyon sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na kung saan ipatutunguhan ng langit. Pangalawa po ay ang buhay na hiwalay po sa Diyos, wala pang relasyon sa Diyos, na patutunguhan po ay impyerno. Kung tayo po ay nagpahayag ng ating pong sa ating po pananalangin po tayo po nagpahayag ng ating taos puso pagsisisi, ang kulang na lamang po ay ang pananampalataya sa Panginoon Jesus upang ang pintuan ng langit ay mabuksan para sa atin, upang tayo po ay maligtas. Sa mga nais po na tumanggap sa Panginoon, may po kayo sumabay sa isang panalangin sa inyo pong kinaupuan. Sabayan po ninyo ako sa inyo pong pari po kayo tumayo nang pa po sa nais po na makakilala po sa Panginoon. Isa pong panalangin na kung saan bagamat hindi pa kompleto ang ating pagkakilala sa Panginoon Jesus, ay naniniwala tayo na sa paglapit natin sa Kanya, hindi niya tayo itatakwil, bagkus ay Kanya tayo yayakapin, sapagkat ang lahat ay Kanyang inaanyayahan. Ang lahat ng lumalapit sa Diyos ay hindi dapat na mahiya, sapagkat ang lahat ng tao ay makasalanan. Subalit ang pag-ibig ng Diyos ang siyang papawi, ang siyang maglilinis sa ating mga kasalanan. Manalangin po tayo, sabayan po natin sa ating pong mga isip, sa ating pong mga labi. Aming Diyos, aming Ama, inaamin ko po na ako po ay makasalanan. Inaamin ko po na hindi ko kayang iligtas ang aking po sarili. Patawarin po ninyo ako sa aking po makasalanan. Nananampalataya po ako sa Panginoong Jesus na siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo at pakalipas ng 3 araw ay nabuhay na maguli para sa akin mga kasalanan. Naniniwala ako na kung mananampalataya ako sa Kanya ay magkakaroon ako ng buhay na walang hanggan. Tinatanggap kita, Jesucristo, bilang Panginoon at tagapagligtas na aking buhay. Kinikilala kita bilang aking tagapagligtas. Kinikilala kita bilang aking Panginoon. Hinihiling ko na sa bawat araw ay magpakilala ka sa akin. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, pwede po tayo umupo. Tayo po ay maghahati po sa 3 pong grupo. Ngayon po akong ibibigay sa inyo mga tauhan po sa Biblia na ating po pag-aralan sa bawat grupo. Bali mag-ipon-ipon po tayo sa 3 sulok. Bibilig po tayo. Opo, magkakaunt po. Opo. Tayo po ay pag-uusapan po natin yon, yung pong mga tauhan po sa Biblia, at tingnan po natin kung sila ba ay nagkaroon ng pagsisisi sa kanilang buhay. Kung sila yung nagsisi, ano yung naging bunga, at kung sila hindi nagsisi, ano yung naging bunga din. Tapos mamaya po ay may reporting po ang bawat grupo, isang representative po sa bawat grupo. Bibilang po tayo, magkakount po tayo. Ang hindi po kasama sa bilang ay yung pong mga mangunguna sa tatlong grupo. Ang una pong grupo ay pangunahan po ni Sister Cory, ang pangalawang pong grupo ay pangunahan po ni Pastora Tess, ang pangatlong pong grupo ay pangunahan
ko po, tsaka po ni Brother Ian.